So ngayon, paano naman kung gusto kong trip ko na isolve siya using vector? Okay? So, it all starts with how we find the component of the force. Kanina, naghanap tayo ng component ng force, binase natin dito sa rectangular solid na to. Tapos hinanap natin yung mga displacement. At yun yung naging basihan natin para makuha yung components. Sa vector, ang advantage niya is procedural. As long as you know the procedure and the steps, no? Hindi kailangan masyado ng imagination. Okay? So, ang imagination part na dito yung umpisa. Okay, first step is, di ba, kailangan mo i-component itong tension na to. Kailangan mo rin siya i-component. Ayan. Okay? So, first step is you define, no, na yung endpoints, no, nung force. Okay? Preferably, kahit anong point na madali mong malalaman kung ano yung coordinates. Okay? So, as you can see, kahit ano naman point dito pwede. Kaya lang, I think hindi naman practical kung mamili ka lang dyan randomly kasi hindi mo siya malalaman kung nasaan yung coordinates nun. So, I think mas maganda, let's define yung B tsaka yung C kasi mukhang may mga sukat naman eh. 'Di ba? So, let's start with B. Okay? So, let's look at ano ba ang coordinates na tong point B na to. So, take note yung point O yung origin natin. Kasi, di ba ang origin kung saan nag-i-intersect yung tatlong axes. So, dito tayo magbabase. So, ito lang yung imagination part. Ano yung coordinates nito? So, along X, ang distance niya 1.6. No? So, 1.6 na kagad. Tapos positive kasi towards to the right, no? Tapos yung Y, sa along Y, no, galing dito, 'di ba etong B medyo nasa baba, na nasa baba siya. So yung nasa baba na 'yon, ito 'yon, 'di ba yung kanina? So lagyan ko lang ha. Ito yung kanina eh, na triangle. So ito yung 0.8, hindi ko na di-discuss ulit ha. So refer na lang kayo doon sa discussion kanina. So 0.8 sin 30. Kasi ito naman is yung 0.8 cosine 30. So, ibig sabihin, from point O, yung y coordinate niya is itong distance na to, 0.8 sine 30. Tapos pababa, kaya negative. Okay? And then yung z component niya is 0.8 cosine 30. Ito naman yung ano niya. Ito naman yung distance niya galing sa O along the z. Ito. Okay? So, yan yun. So, going back doon sa discussion, di ba nung tumingin tayo sa X, ito yun eh. So, ito yung Z component nung point B. Ito, 0.8 cosine 30. Okay? So, ayan na. So, yan yung coordinates ng B. So, next, define naman natin yung coordinates ng C. So, kay C, along X, 0. No? Kasi wala siyang distance in this direction. Nandun siya mismo kung saan, nakatapat siya mismo kay O eh. Di ba kapag dito ka tumingin? Tama? So, along Y, ito naman yung distance niya, 0.7. Okay, and then along Z, yung distance niya naman ay 1.2. So lahat naman yan upward, no? Ito ay upward, tapos ito naman forward. Kaya parehas positive. So yan. Yan yung unang step. I-define mo yung endpoints. Okay, nung force na tinutukoy mo. Ang next step is i-identify mo doon sa dalawang yun kung sino yung head, sino yung tail. Ano yung pong ibig sabihin? Ibig sabihin, di ba yung force, meron niyang direction. Okay? So ngayon, alam naman natin kasi natin na tension yung force sa BC. So definitely, yung arrow natin nakaturo pa ganyan. So bali yung head na tinutukoy ko is kung saan lang siya nakaturo. Bali yung head natin dyan is yung point C. Tapos yung tail is yung point B. So ito yung head ay tail. Ito yung head. So bakit kailangan yan? Kasi ang kailangan natin gawin next is i-define yung position vector. Okay? So, in this case, yung position na vector na i-define natin is R, B, C. Okay? BC kasi from B papuntang C. Ito yung tail, ito yung head. No? So, importante yon kasi sa pagde-define nito, ima-minus mo lang yung coordinates ng head sa coordinates ng tail. No? Laging head minus tail.
Okay, para ma-define yan. And para sa akin, madali lang yan kasi ma-minus mo lang literally yung coordinates. Tingnan nyo to. Dito mo tayo sa x. Diba ito yung head, ito yung tail. So, 0 minus 1.6. So, negative 1.6. Yan na yung magiging I component. Okay, tapos dito ka naman tumingin sa y. Oh, head minus tail. So, 0.7 minus negative 0.8. So, magiging positive na, no? So, plus 0.7 minus negative 0.8 sine 30. Okay, yan naman yung magiging J component. And lastly, head natin is 1.2, tail natin is 0.8 cosine 30. So 1.2 minus 0.8 cosine 30. Yan naman yung K component. O yan na yung tinatawag natin na position vector ni table BC. Okay? Ang third step is i-convert mo yung position vector into unit vector. Okay? Convert mo yung RBC into ang tawag ko sa unit vector, UBC. So, convert mo itong position vector into unit vector. Okay, at ang formula niya, napakasimple lang. Ang unit vector ay palaging kung ano yung vector na yon, di-divide mo lang nung magnitude niya or nung absolute value niya. So in this case, pinag-uusapan natin is yung BC o yung vector BC tapos yung magnitude ng BC. So take note na yung magnitude ng isang vector ay square root lang ng x, y, z composite. So parang ano, parang yung resultant. Ayan. So bali, kung ano to, square mo lang, plus eto, squared, plus eto, square, the square root. Yun yung magnitude. Tapos i-divide mo siya doon sa original vector. Okay? And actually, itong dalawang to, pwede mong idiretso yan sa calculator na itong dalawang to. Okay? As long as, uh, ma-define mo na to correctly. No? So, pakita ko sa inyo. Para nandito na tayo kagad. Ay, hindi. Dagdag ko na rin. Step 4. Madali na lang naman to eh. Step 4 is to, compute or transform the force into vector force. Okay? And tawagin ko lang na T tas may arrow sa ibabaw kasi vector na siya eh. So paano yun? Simple lang ang formula. Yung vector component form na equal sa magnitude ng force, kung ano man yung magnitude ng force, multiply mo lang nung unit vector. Multiply mo lang sila. Yun na yung naka-component. And actually, itong tatlong steps na to, mula dito hanggang 4, pwede mong pag-isahin lang yan. Ako ginagawa ko, pinag-iisa ko lang yan. Basta na-define ko na tong components, I mean yung coordinates, diretso na kagad ako kay calculator. Tingnan nyo ha. Pero ito yung steps, na ito yung steps. Okay, go to calculator, go to mode vector. Ayan, tapos ilalagay ko itong position vector sa A, or kahit saan, wala namang laman lahat yan. O dito ko lalagay. So 3D, kaya 1. Tapos, i-compute na kagad natin. No? Ako, kino-compute ko na siya kagad diretsyo, itong difference ng mga to. Kaya, yun na rin yung gagawin ko dito. So, ito, 0 minus 1.6, tapos 0.7 plus 0.8 sine 30. Tapos, yung C component ay 1.2 minus 0.8 cosine 30. Ayan. Press AC, naka-save na 'yon. Okay? And then paano niyo po i-convert 'yun sa sa position sa unit vector o di kung ano man yung naka-save sa calculator, divide lang natin ito. Okay? Sir, kailangan ko ba gawin 'yan? Hindi na. Meron sa calculator na function absolute. Meron ito sa calculator. Hanapin niyo lang sa bottom. Ito. Okay? Kaya diretso ko na. So, bali, ito yung formula, no? Yung vector na pinasok natin, nasa vector A, ito yon, di-divide natin ng magnitude. So, yung magnitude ay absolute nung same vector. Ayan. Pag in-equal mo to, unit vector na yan. Okay? Pero ako, hindi ko na isusulat. Kasi nga sabi ko, itong hinighlight ko na tatlo, pag-iisahin ko na lang yung step na yan. Ano bang next step?
Yung nakuha mo na unit vector, multiply mo sa magnitude ng force. Di ba ang magnitude ng force 750? O di ano pala? Edit natin to. So 750 times, ulitin ko lang ulit yung pag-compute ng unit vector. Ayan. Ayan. Yan na ngayon yung vector component form ng tension. So sulat natin, pakita natin. Una ay negative 597.97 I plus 411.10 J plus 189.55. 189.55K. Ngayon, ano bang ibig sabihin niyang vector component form? O, yan na kasi yan na po yung component. Bali, ito po yung TX, ito yung TY, ito yung TZ. Okay? And yun yung advantage niya. As long as you know these steps, wala tayong ginawang imagination, wala tayong ginawang drawing, basta sinunod lang natin yung step at yung function sa calculator, then we can directly solve for the components. Okay, isa pa, hindi natin pinag-isipan kung to the left, to the right, up, down, forward, backward. Hindi. Kusang ibibigay nito yung tamang sign. Okay? As long as tama rin yung pagkaka-define mo kung sino yung head, sino yung tail. Okay? And di ba kanina, negative naman talaga to. Ayun. Okay? Positive, positive. Parehas ng value. Okay? Yan na kagad yung component. And kapag meron ka na component, hindi ba masasagot na kagad natin unang tanong? Ano yung unang tanong? Shear force. So dito, kailangan lang maintindihan natin na yung shear force is yung resultant ng Z at ng Y component. So once again, no? So parang ulit na lang to, no? Sa number 1, again, yung shear force is equal to O, ano yan? YZ, no? So that is square root of 411.10 squared plus 189.55 squared. And we will end up with the same answer here. Okay, 452.69. Okay? Next, calculate the torsional moment. Ito, kumbaga yung 1, okay na, nasolve na kagad natin. Paano naman yung torsional moment? Paano mag-solve ng moment kapag vector yung gamit? No? So, bago tayo mag-proceed, turo muna natin. So, ganito yung basic niyan. Di ba, meron kang tatlong axis. Tapos, kunwari, meron kang force. Kunwari yung force mo, force F. Tapos, gusto ko malaman kung ano yung moment ng force na yan sa point na to. Tawagin kong point A. Gusto ko malaman, ano yung moment niyan? Kanina, alam natin na kapag naghahanap ka ng moment sa isang point, merong tatlong moment doon. Isa dito, isa dito, isa dito. 'Di ba? Meron tayong tatlong component ng moment. Ito, oh. Ito. Kasi parang lumalabas point itong ano itong O. So meron ka laging tatlong moment doon. And kung maalala nyo kanina, isa-isa yung pag-compute natin. 'Di ba? Isa-isa. So ganun din siguro dito, no? Isa-isa yung pag-compute ng kumbaga, yung force ito may effect dito. Yung force na may effect din dito. Tapos yung same force may effect din dito. Okay? So, ganito. Ang advantage ng paggamit ng vector, hindi mo kailangan isa-isahin. Isang computan lang, makukuha mo yung tatlo. Okay? At paano or ano yung formula? Ang formula pa rin, di ba ang moment naman ay force times moment r. Di ba ganyan naman eh? Okay? So, ang pinagkaiba kapag ginawa nating vector, so moment na naka-vector form ay equal sa ganito pa rin, force times moment area. Pero babalik na rin natin. Uunahin natin, ay isusunod natin yung force, tapos imumultiply natin yan dun sa moment area. So yung moment area, tatawagin ko na lang siguro na R. Vector na R. Pero itong R na to is a moment R. Okay? So, tapos ito yung vector form na force.
Okay? So, i-apply mo cross product. So, wala namang problema sa pagkuha ng vector form na force. Actually, nagawa na natin yun kanina. Ito nga. No? Ayan, yan na yun. No? Okay? So, ano na lang yung kailangan ko? Ito na lang. So, paano ba kukunin ito? So, baka iniisip nyo, dahil moment arm yan, kailangan mong malaman ano yung perpendicular na distance. Diba? Yun yung parang pwedeng pumasok sa isip mo dyan. Okay? Ito yung maganda. Not necessarily perpendicular to. Okay? Bali, moment arm vector yan, measured, yung tail natin dito is yung point of rotation. Kung saan ka mag-moment. Tapos yung head mo dyan is any point along the line of action of the force. So kahit saan, no? Bali, galing dito, kung saan ka mag-moment, papunta kahit saan dyan. Kahit saan, it's okay. Kung saan yung convenience sa'yo, sige, pwede yun. Kahit saan. Basta nandun sa line of action, no? So randomly na lang, kunwari, ito yung napili mo na point, o yan. Yan ngayon yung position vector mo na moment arm. Okay? And kapag na-define mo yon, cross product lang, take note, kaya ni calculator yung cross product, then you can calculate the moment in all direction, in an instant. Okay? So, i-apply natin siya dito. Okay. So again, yung moment natin, no? So number 2 na tayo, no? Number 2. Number 2, so isabay na natin number 2 and number 3. Okay. So kailangan natin ma-define kung ano ang moment nito about point O. Okay, about point O tayo. Pwede natin. Para hindi tayo pabalik-balik. Okay, gusto natin malaman kung ano ang moment nitong force na to about point O. Diba? Okay, and paano gagawin? So, una, define, ang formula ay yung moment about O ay equal sa force, no? Force, in this case, yung force natin is yung T, pero dapat naka-vector form, tapos i-cross product mo sa R, no? Kaya lang ano yung R? Dito, ang definition natin is mag-moment tayo sa A, diba? Sa A. So, ibig sabihin, itong force natin is acting along A, pero itong moment arm mo ngayon, kung ito ay B, lumalabas yung moment arm mo is RAB. So, in this particular example, yung tail natin is A, yung head natin is yung B. Okay? Punta tayo dito sa problem. Dito, take note, mag-moment tayo sa O. So, matik yan. Yan yung tail natin. No, yan yung tail natin. So, yung tail natin is yung point O. Anong coordinates ng point O? 0, 0, 0. Kasi siya ay origin. Tapos, yung head natin is mamimili tayo ng point on the line of action of the force. Bali kahit saan dyan. So, actually dito, meron tayong dalawang pwedeng pagpilian. Pwede yung B, kasi kaya natin i-define yung coordinates ng B. At pwede rin naman yung C, kasi kaya rin natin i-define yung coordinates ng C. No? Pero wag ka na mamili ng kahit alin dyan, kasi syempre hindi natin ma-define yung coordinates, di ba? So, between B and C, parehas daw na pwede yun. Kasi dadaan naman yung force doon. So, mamili na lang tayo na mas madali. Tama ba na mas madali yung C? Kasi dito magsa-sin cosine pa tayo. So, sa C na lang tayo. So, yung gagamitin nating head is yung C. So, bali, ito yung magiging itsura ng moment arm natin. Ayan. So, ROC. Okay, so ano man ang coordinates ng C? Adapt ko na lang yung kanina. So, 0, 0.7, at saka 1.2. Diba? Yan yung coordinates ng C kanina. So, therefore, madidefine natin yung ROC, head minus tail. And that is just 0i plus 0.7j plus 1.2k. Ayan na yun. And then, from there, pwede natin i-define na ang moment about O ay 0i plus 0.7j plus 1.2k. Cross product natin dito, 597.97. I think hindi ka kasya to. Na lang.
597.97 ay negative plus 411.10J plus 189.55K. Okay, so pwede nyo naman yan manumanuhin. Pero para saan pa at meron tayong calculator. So gamitin na lang natin. Go to mode vector. Tapos this time, ilagay natin sa vector A ito. Wala pa namang laman to sa ngayon. So 0, 0.7, 1.2. Okay, save. Tapos maglagay ulit tayo ng panibagong data. This time sa vector B naman. At doon naman natin ilalagay yung vector ni tension. Okay, save ulit. So, apply lang natin yung formula. So, vector A. Yung cross product, ito lang din mismo yun, times. No? Tapos vector B. Okay, so ayan na yun. R times force equals, ayan. So, kopyahin ko lang muna. 833.53. Kaya lang, parang may mali sa ano. Vector data. Check ko lang ah. Tama naman. Data. How about this? Ito, mali. 7 yung nailagay ko, 0.7 dapat. Nagtaka ko, laki masyado ng sagot eh. Ayan, ulit. So, shape vector, vector A times vector B. Ayan. Okay, so ayan pala dapat. So, negative 360.64 na lang I plus or negative 717.56 and then plus 418.58. Okay, so ito ngayon yung advantage ng vector. Yung ginawa natin kanina na nag-moment tayo ng tatlong beses. Di ba nag-moment tayo tatlong beses? Na-moment ka sa X. Saan na yun? Ito, nag-moment tayo sa X. Tapos nag-moment tayo sa Z. Tapos nag-moment tayo sa Y. Sa tatlong beses. Ito, isa lang. Pansinin niyo yung value. Ito yung moment sa Y. Ito yung moment sa Z. Ito yung moment sa X. Parehas lang. May konting discrepancy lang kasi doon sa una natin ginawa, nag-round off tayo. Pero ito rin yung moment sa X. Ito yung moment sa Y. Tapos ito yung moment sa Z. Okay? And then once again, yung moment sa X will serve as our torsional moment. Tapos itong dalawa will be bending. Okay? So, to answer number 2, ito na yon, no? For number 2, yung torsional moment is yung mx. So, 360.64 Newton meter. For number 3, yung bending moment natin na combined is myz. And that is yung resultant nitong dalawa, square root of 717.56 squared plus 418.58 squared. Should be, again, 830.72. Okay? And as you can see, kung alam mo yung vector method, mas mabilis mong masosolve compared kanina.